Aray, ang sakit nun ah. Malakas na daing ni Mika nang maramdaman niya ang matigas na bagay na humampas sa kanyang likod. Masyado kang pakialamera, babae. Asik ng isang matandang lalaki sa kanya at inamba muli ang kahoy para hampasin siya. Mabilis na nakaiwas si Mika at patakbong kinuha niya ang isang bakal na nakasandal sa pader. Alam mo, Tatang, ang tanda-tanda mo na pero hindi ka pa nagpabagong buhay. Mamamatay ka na lang, kriminal ka pa rin. Sabi niya bago hampasin ang matandang lalaki sa tuhod. Aray! Nang mapaluhod ito sa sakit, ay mabilis niyang hinampas ito sa likod. Ayan, Tatang, deserve mo yan. Pang-aasar pa ni Mika nang tuluyang bumagsak ang matandang lalaki sa maduming sahig. Hindi pa man siya tuluyang nakakalapit sa matandang lalaki, ay narinig niya ang paparating na pulisya. Nandito na ang sundo mo, tanda. May bago ka ng tahanan. Binitawan ni Mika ang hawak niyang bakal at sinipa yon palayo. Nang makalapit ang mga pulis, ay itinaas niya ang kanyang kamay habang patuloy na nginunguya ang ngayon ay matabang na niyang bubble gum. Damputin na yun at isakay. Senyas ni Lieutenant Ramos sa mga kasama nitong pulis. Yes, sir. Oh, Mika, nice ka talaga ah. Salamat sa tulong. Ibinaba naman ni Mika ang mga kamay at pinagpagan ng mga yon. Ngumisi siya sa lieutenant. Walang anuman, lieutenant. Lumapit ito sa kanya habang kinukuha ang maliit na sobra sa bulsa nito. Pagpasensyahan mo na. Ito lang may aabot ko. Salamat sa tulong mo, Mika. Alam mo naman na napakatinik din talaga na matandang to. Pero walang mas titinik kapag ikaw ang umarangkada. Kumindat pa ang lieutenant bago inabot sa kanya ang sobre. Ngumiti naman siya at sinilip ang laman nito. Basic lang yan, sir. Basta alam nyo na, sir ah. Kapag kailangan nyo pa ng tulong, tawagan nyo lang ako. Aniya, bago isingit ang sobre sa likod ng kanyang pantalon. Oo naman. O paano ba yan, Mika? Mauna na kami. At pakakantahin muna namin tong nahuli mo. Salamat sa uulitin. Malawak na ngumiti si Mika at sumaludo sa mga pulis. Nang makaalis na ang mga ito, ay matamis siyang ngumiti at kinuha ang sobre na may lamang pera. Nice! Makakakain na naman na masarap. Naglakad na paalis doon si Mika. Sinulyapan niya pa ang madilim na kanto bago tuluyang umalis sa lugar. Ilang araw din na minanmanan ni Mika ang matandang lalaki. Isa ito sa mga malakas kong magtulak ng pinagbabawal na gamot. Kaya naman ilang araw din na walang pera si Mika dahil nagkakapera lang naman siya sa tuwing makakahuli siya. Ate, isang fried chicken nga at pansit bihon. Turo ni Mika sa pagkain nang makarating na siya sa karinderya. O Mika, masyado ka naman atang ginabi ngayon. Kamusta ang racket mo? Ngumiti lang si Mika sa tindera bago humanap ng bakanting upuan. Ayos lang ho. Walang nakakaalam na isa siya sa pinagkakatiwalaan ng pulisya pagdating sa mga operasyon at paghuli sa mga kriminal. Tanging mga pulis lang ang nakakaalam. Kaya tiyak na kapag may nakaalam mula sa labas, ay isa lang ang ibig sabihin nun. At yun ay may nagsabi mula sa loob. Ilang taon na rin na nakakaraan nang aksidente niyang mabugbog ang isang lalaki na wanted na kriminal pala. Sa masikip na iskinita noon ay nakorner sila ng mga pulis. Doon niya nakilala si Lieutenant Ramos. Noong una pa nga ay duda sa kanya ang ahensya ng pulisya dahil isa siyang babae. Ngunit dahil na rin wala siyang inaatrasan, ay siya mismo ang humamon sa mga ito at napatunayan niya ang sarili. Hanggang sa mga ito na mismo ang mag-alok sa kanya bilang sikretong katulong ng mga pulis pagdating sa paghuli ng mga kriminal na salot sa lipunan. Ito na ang order mo, Mika. Inilapag nito ang order niya sa lamesa. Pagkalapag pa lang nito, ay natakam na siya.
Ilang araw din siyang hindi nakakain ng maayos dahil tinitipid niya ang pera niya. Ate, soft drinks nga. Salamat. Nang matapos sa pagkain si Mika, ay nagbayad na siya at umalis. Kinakailangan niyang makapagpahinga ngayon dahil maaga pa ang trabaho niya bukas. Ay ano ba yan? Tatanga-tanga! Reklamo ng isang customer nang mahulog ng isang kapwa niya, waitress ang tray na may lamang tubig at nabasag ang baso. Pasensya na po, ma'am. Nag-aalalang sabi ng waitress at mabilis na dinampot ang nabasag na baso. Napailing naman si Mika. Ako na dyan, asikasuhin mo na yung table 4. Hinila niya patayo ang lalaking waitress, payat ito at parang kulang pa sa tulog. Hay nako, salamat naman. Ayusin mo na mabilis ha, nakakasira kayo ng araw. Sabi na naman ng babaeng customer. Pinagtaasan pa siya nito ng kilay at inirapan. Winalis ni Mika ang mga natitira pang bubog. Nang matiyak niyang wala nang tira doon, ay sa kanya ito nilampaso. Mabuti ka pa, hindi tatanga-tanga. Kunin mo na nga ang bill namin, tas ikuha mo ako ng tubig. Utos pa ng babae, kaya pinagtitinginan na ito ng ibang customer. Kahit ang ibang crew ay nagbubulungan na rin. Hindi umimik si Mika at tumangulang. Here's your bill, ma'am. Inilagay ni Mika ang bill sa table ng babae. And your water. Patalikod na sana si Mika nang bigla na namang magsalita ang babae. Galit na galit pa ang tono nito. 3,500? Ang laki-laki naman ng bill ko. Pork steak at spaghetti lang naman ang in-order ko. Hinarap ni Mika ang babae. 1,100 para sa pork steak, 100 para sa spaghetti, 2,300 para sa bunganga mo na hindi matigil. How do you like to pay your order, ma'am? Cash or card? Nanlaki ang mga mata ng kasamahan ni Mika. Hindi makapaniwala sa ginawa niya. Ang babae naman na nasa harap ay hulugang pa nga at hindi makapaniwala sa mga narinig mula sa kanya. Bastos ka? Nasaan ang manager mo? Gusto kong kausapin ng manager niyo. Nang gagalaitin na sigaw ng babae. Sinenyasan ni Mika ang mga kasamahan na tawagin ng manager. Siya naman ay nanatili sa paglayo sa babae. Ano na naman ang ginawa mo ngayon, Mika? Ito agad ang bungad ng manager nila kahit pakalalabas lang nito sa opisina. Wala, sir. Simpleng sagot niya at iniwan ang mga ito. Napailing na lang ang manager at nakangiting lumapit sa babaeng hindi maipinta ang muka sa galit. Ang galing mo doon, Mika, ha? Putak siya ng putak simula kanina pagpasok pa lang niya. Deserve niya yun. Napangisi si Mika. Hindi nga niya alam kung ano na naman tong pinasok niyang gulo. Baka mamaya ay mapiko na sa kanya ang manager at tanggalin na siya. Kahit pa kumikita si Mika sa racket niya sa pulisya, kailangan niya pa rin magtrabaho bilang waitress sa umaga. Dahil hindi rin naman sasapat yun sa isang linggo. I should have known better. Galit na sigaw ni Leonardo nang sa ikapitong pagkakataon ay namatayan na naman siya ng bodyguard. Dapat ay inasahan ko na to. Bakit nga ba hindi ako nag-isip? Masyado ata ako naging abala sa negosyo. Sir, paano kung iasa na lang natin sa pulisya ang lahat? Baka mas maprotektahan ka pa nila. Suhestyon ng sekretary niya. Napahilamos si Leonardo at tumanaw sa glass wall niya sa kanyang opisina. Malakas si Uncle Gallup, Miss Damel. Kung saan-saan nagmumula ang tenga at alagad niya. Kung hindi tayo pipili ng tao para sa akin, hindi pa rin tayo makakasiguro na ligtas ako. Napabuntong hininga si Leonardo at hindi na alam ang gagawin niya. Sa taon na pagkakakilala niya sa pinsan, ay magaling itong magpaikot ng tao. Kung siya ang tatanungin, ay kung hindi nga niya nakilala agad si Gallup, ay tiyak na nahulog na siya sa mga salita nito. Sa ngayon mananatili tayong aakto na parang hindi natin alam, na alam natin na siya ang may gustong magpapatay sa akin.
Makakaasa ka, sir. Tumango ang sekretarya niya. Tumanaw naman sa malayo si Leonardo. Ilang taon na rin mula nang magsimula ang alitan sa pagitan ni Leonardo at ng pinsan niyang si Gallop. Self-made si Leonardo. Isa siya sa pinakamayaman na tao sa buong bansa. Youngest billionaire in the Philippines. Ngunit hindi yun ang dahilan ng galit sa kanya ni Gallop. Na maalam na kasi ang lolo nila at ang lahat ng ari-arian at kumpanya ng namayapan nilang lolo ay nakapangalan sa kanya. Hindi man ginusto ni Leonardo, ay wala na siyang magagawa. Wala naman siya interes sa yaman ng lolo niya. Subalit kung mapupunta lamang ito sa masamang kamay katulad ni Gallop, ay hindi siya papayag. Tuloy ang plano na board meeting mamaya, Miss Damel. Mabilis na tumango ang babae at kinuha ang laptop nito. We still need to act normal, katulad ng dati. Huwag makakalabas na nawala ulit ang bodyguard ko. Tumango-tango ang sekretarya niya. Lumapit siya dito at ipinaabot ang laptop niya. Here's another top securities agent. Pwede tayo maghanap dito na ipapalit sa bodyguard mo. Nag-scroll ng information si Leonardo. Mukhang magagaling ang mga bodyguard sa agency na to at tumpak din ang educational background. I don't want anyone like that. Panigurado na kung sino pa ang mataas ang pinag-aralan, sila pa mabilis mapaikot ng pera. They can betray me again. Hindi na mabilang ni Leonardo kung ilan ng mga bodyguard niya na na-hire ang tinraidor siya at balak ring patayin. Hindi na ganun kataas ang tiwala niya sa mga tao. Kaya naman, kakaunti lang din ang pinagkakatiwalaan niya. Well, hello there, my favorite cousin. Ito ang bungad ni Gallop nang makarating na ito sa meeting room. Hey! Bati naman ni Leonardo pabalik. Hindi alintana ang nagmamasid ng mga tingin nito. How are you? Balita ko wala ka na namang bodyguard ngayon. Hindi umimik si Leonardo. Katulad ng usapan nila kanina ng sekretarya, ay wala silang ibang pagsasabihan. Ngunit alam na nito agad. May mga kilala ko na magaling. If you want, I can hire them for you. Nanatili ang ngiti ni Leonardo habang nakatingin kay Gallop. Hindi pinapahalata ang pagkamuhi na nararamdaman niya. Wala siyang personal na galit dito noon. Hinahayaan nga lang niya ang pinsan. Subalit, nang pagtangkaan na nito ang buhay niya, ay hindi na yun patas. Well, thanks for that. Pero I think, pahinga muna ako sa pagbabodyguard. I won't waste people anymore. Nagbago ang reaksyon ng mukha ni Gallop. Mula sa pagkakagulat, ay napalitan ng ngiti ang reaksyon nito. Really, huh? I guess it's a great idea. Para nga naman, malaya kang nakakagalaw ng walang sumusunod sa'yo, right? Tumango-tango siya at kunwaring nag-a-agree sa mga sinasabi nito. Wala siyang choice ngayon. At sa tingin nga niya, ay kung gugustuhin ito na barilin siya sa harap mismo ng lahat ng board members, ay gagawin ito. Right. Tinapik ni Gallop ang balikat niya at sinulyapan niya yon. Hindi nakatakas sa kanya nang ngumisi ng madilim ang pinsan niya. But if you need new people, you can always ask me. I don't mind giving you few people. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko kung kailangan ko. Then good luck to you. Iba ang tono nito. Para bang may gustong iparating. Alam na niya ang ibig sabihin nito. Ngunit nagkunwari siyang walang ideya. Yeah, thanks. Nang mag-umpisa na ang meeting, ay mayat maya ang tingin sa kanya ni Gallop. Matatalim ang mga tingin nito sa kanya na kunwari hindi niya lang pinapansin. He seriously wants me dead? Ito ang naging daing ni Leonardo matapos ang meeting at makapasok siya na opisina. I have to plan ahead. Paano kung bigla na naman niyang planuhin ang pagpapapatay sa akin nang hindi ako handa? Mapupunta sa kanya ang lahat. Maagang nawala ang mga magulang ni Leonardo. Kaya naman bata pa lang, ay natuto na siyang magbanat ng boto. Ang lolo niya na namayapa, ay hindi rin naman siya nagawang tulungan noong
nabubuhay pa ito. Kaya nga ganun na lang din ang gulat niya nang may abogadong pumunta sa opisina niya at sinabi na sa kanya pinamana ang halos 80% ng pagmamay-ari nito. Hindi kailanman humingi ng tulong si Leonardo sa pamilya ng kanyang mga magulang. Iniahon niya ang sarili. Kaya naman ngayon ay nasa peligro ang buhay niya dahil din sa pamana ng lolo niya ay hindi niya na alam ang gagawin. It's not my fault kung sa akin pinamana lahat. Wala ba siyang sariling pera o mana galing sa ibang kamag-anak niya at pinag-iinitan niyang mana ko? Naiinis na tanong ni Leonardo sa sarili para natuloy siyang baliw dahil inaaway niya ang sarili niya. Never mind. Kung gusto niya ng gulo, lalaban ako. Binuksan ni Leonardo ang mga papeles na nakalatag sa lamesa niya. Hindi siya naging mayaman ng ganito kung hindi niya pinapagana ang utak niya. Kaya kung madumi maglaro ang pinsan niya, sisiguraduhin niyang hindi ito mananalo sa laro na sinimulan nito. Miss Damel, send all my appointments for tomorrow. I need to go home right now. You can go home too. Our work is done today. Tumango naman ang sekretarya niya bago ngumiti. Yes sir, take care. Humihikab pa si Mika habang pinapaypayan ng sarili. Masyado siyang pinagpawisan dahil kanina ay tumakbo siya ng napakatagal. Nandyan ka lang palang ungas ka? Mariing sambit ni Mika at hinigit ang kwelyo ng lalaking kalbo na kanina pa niya hinahabol. Pinahirapan mo ko. Hinawakan ni Mika ang tenga ng lalaking kalbo at agad na pinilipit yon. Aray! Tama na po, susuko na. Napangisi si Mika at tumangutango habang hawak pa rin sa kwelyo ang lalaki. Ikaw na kalbo ka, susuko ka rin naman pala, pinahirapan mo pa akong hulihin ka. Gusto mo bang lahat ng buhok mo sa katawan ibunutin ko isa-isa? Ha? Ayoko po ma'am, masakit po yun. Naiiyak pang sambit ng lalaking kalbo. Kaya nga, alam kong masakit. Kaya nga gagawin ko sa iyong ungas ka. Alam mo ba, ang pinakaayoko kasi sa lahat, yung tinatakbuhan pa ako. Kaya kapag may mga kumpare ka pa na nandito sa labas warningan mo agad na sumuko na lang. Dahil kahit saang lupalo pa kayo magtago, imahanap ko pa rin kayong lahat. Maliwanag? Asik niya sa nanginginig na ngayong lalaki. Opo ma'am. Ayan, mabuti naman. Sige, tara na. Pupunta na tayo sa bago mong tahanan. Hindi pa man sila nakakalayo, ay may narinig silang putukan ng baril sa hindi nalalayong pwesto nila. Ma'am, putok ng baril yun. Ipapasalvage na po ba ako? Takot na tanong ng lalaking kalbo. Gaga, mukha ba ako may dalang baril? Kahit wala akong baril, ititegi kita kung mabubwisit ako sa'yo. Nakita ni Mika ang pagsalpok ng isang itim na kotse sa poste. Mabilis na gumalaw ang mga mata niya. Doon ay napansin niya ang dalawang kotse na papalapit sa kotse na nabangga. Mukhang ito ang target. Dito ka lang kapag umalis ka dito, grass cutter ang gagamitin ko pantanggal sa buhok mo sa katawan. Mabilis niyang sinuntok sa mukha ang lalaki, dahilan ng pagkakatulog nito. Mabilis niyang tinakbo ang pagitan niya at ang pagitan ng kotse na ngayon ay nakabundol sa poste. Diyos ko po, flavor with strawberry ata ang noon nito. May red na. Saad ni Mika bago tapikin ng lalaking wala atang malay na. Sir! Hoy, gumising ka na. Deads ka na ba? Narinig niya ang mga nalalapit na yabag, kaya naman naging alisto si Mika. Check mo, patay na yata. Rinig niyang usal ng isang lalaki. Nang malapit na mga ito sa pinto, ay mabilis niyang sinipa ang pinto ng kotse. Tumila po ng isang lalaki dahil doon. Buisit! Mabilis na sinipa ni Mika ang kamay ng isang lalaki na may hawak ng baril. Bumagsak ang baril sa lupa, kaya kinuha niya ito bilang pagkakataon para suntukin sa pinakang
mamahal nitong mga alaga ang lalaki. Aray! Sakit! Daing ng lalaki na ikinangisi naman ni Mika. Masakit ba? Deserve! Pang-aasar ni Mika, dahil sa ginawa niya ay napaluhod ang lalaki kaya naman nilapitan niya ito at tinuhod ang muka. Pakialamera! Mabilis na dinampot ni Mika ang baril na nabitawan ng isang lalaki kanina at pinaputok niya sa lalaking nagtutok sa kanya ng baril. Oh, ito baril pala to? Gulat na gulat siya nang makitang dumudugo ang dibdib ng lalaking pinapaputokan niya. Tumingin pa ito sa kanya bago bumagsak sa lupa. Nang matapos niya ang dalawang lalaki, ay mabilis siyang bumalik sa kotse at pilit na ginigising ang lalaki. Sir! Sir, gising na po! Putya! Kaya madededs ka niyan parang Sleeping Beauty naman na peg mo dyan. Nang makita ni Mika ang mga sasakyan na paparating, ay hindi na siya nag-isip pa. Malakas na sinampal ni Mika ang mukha ng lalaki, dahilan para magising ito. Ouch! What the Hoy! Wala na po tayong time para magmura ka pa. May mga taong gustong maging rest in peace ka, kaya gumising-gising ka na dyan at paandarin mo na to, sir. Bago pa man mag-start ang sasakyan, ay may ilang kalalakihan na mabilis na lumapit sa sasakyan at pinaputukan sila. I-start mo muna to, sir. Asikasuhin ko muna to mga fans ko. Nakangisipang sabi ni Mika bago mabilis na lumabas. Sa gulat ni Leonardo sa mga pangyayari, ay natigilan siya sandali. Pero mabilis din naman niyang sinunod ang sinabi ng babae. Who are you? Ba't ka ba nangingialam? Rinig niyang sigaw ng isang lalaki na hindi niya kilala sa babaeng nakikipagbugbugan sa labas ng kotse niya. Secret, bayad mo na para sabihin ko. Hindi makapaniwala si Leonardo na may babaeng tao na nakikipaglaban at nagjo-joke pa sa mga kalaban. Happen! Malakas sa sigaw niya na mag-start ang kotse. Bye! Sa uulitin! Sigaw ng babae at kumaway pa ito sa mga lalaki. Napatingin siya sa kamay nito. May hawak itong baril, kaya nakaramdam siya ng takot. Oh, ito ba? Napansin ata ng babae na naging balisa siya dahil sa hawak na baril nito. Kinuha ko lang to sa kanila, pang self-defense lang. Ikinaway pa nito ang baril sa mukha niya. Hey, don't play with that. Naiusal niya dahil sa takot na maiputok nito ang baril. Relax ka lang. First time ko humawak ng baril pero hindi ko naman ito ipuputok sa iyo, no? Tumawa pa ito at habang pinagmamasa ng baril, sayang ang pagtulong ko sa iyo kung babarilin kita. Tumingin pa ito sa likuran bago sa side mirror. Mukhang chinecheck pa nito kung may nakasunod pa rin sa kanila. Bakit ka nga ba inatake ng mga yun? Tapos mukhang maganda kotse mo Bakit wala kang bodyguards? Pang cloud chase lang ba yung porma mo? Napataas ng kilay si Leonardo. Hindi alam kung ano ang unang sasagutin sa mga tanong ng babae. They want me dead. Ay, hindi halata. Sarkastikong sambit nito. Obvious naman Ilan sila? Tas mag-isa ka lang. Tas may mga baril pa sila. Kaya natural, gusto ka nilang patayin. Asik nito. Para bang naghahamon ng away sa tono ng pananalita. Naapektuhan ata ulo nito sa pagkakaumpog. Bulong pa nito, narinig naman niya. Why did you save me? Tiningnan lang siya ng babae pagkatapos ay bumuntong hininga. Hindi ko alam, kasi siguro kaya ko. Wala sa itsura nito ang kayang lumaban. Sa paraan ng pagkakaupo nito, ay masasabi niyang maliit ang babaeng ito. Wari niya ay hanggang dibdib o balikat niya lang. Hala, yung lalaking kalbo. Sayang porsyento ko dun. Naku sir, ano po nangyari sa inyo? Ito ang salubong na isang matandang babae pagkatapos nila makarating sa isang malaking bakuran. Manang, pahikwa po ng first aid kit sa space room. Habang nakaakbay ang lalaki kay Mika, ay inalalayan niya ito sa paglalakad.
Sige po sir, dito po kayo. Diyos ko. Dahan-dahang iniupo ni Mika ang lalaki sa sofa. Napadaing pa ito, kaya naman tinapunan niya ito ng tingin. Mayaman ka pala, kaya ka pala gustong madads ng mga yun eh. Walaan ko, kamag-anak mo nagpapatay sa'yo no? Inilibot ni Mika ang paningin. Nakakalulang bahay nito. Para na itong palasyo kung maituturing. Yeah, you're right, kamag-anak ko. Pero hindi dahil sa yaman ko, kundi dahil sa mana. Na-amaze si Mika. Hindi na bago sa kanya ang mga ganong problema ng mayayaman. Halos lahat ata ng pelikula na napanood niya, yun ang main conflict kapag yumaman. Bakit? Hindi ba galing sa mana itong bahay mo? Hindi. I worked hard for this. Napanganga si Mika dahil sa sinabi nito. Bago pa siya makapagsalita ulit, ay bumalik na ang matandang babae na may dalang plangganita at first aid kit. Sana all. Ako nga, dala-dalawa na ang trabaho, pero wala pa rin ako sariling bahay. Tiningnan ni Mika ang matandang babae habang ginagamot ang sugat ng binata. Hindi po ganyan, ako na. Marahan niyang kinuha ang bulak na hawak ng matanda. Wala naman ito nagawa, kaya binigay din agad sa kanya. Sige iha, maiwan ko po muna kayo ni sir. Ako nga pala si Mika. Pagpapakilala niya habang ginagamot ang sugat nito. I'm Leonardo. Da Vinci? Charot! Natatawang usal ni Mika habang patuloy na ginagamot ang sugat ni Leonardo. How can you laugh like that? Nakipaglaban ka kanina sa mga taong may baril. You could die. Di naman ako nategi sir kaya chillax ka lang. Saka alam mo ba na caring-carry ko kahit gaano pa yan kadami. Dati nga, isang grupo ng gangster, napapatumba ko lang. Napatingin naman si Leonardo sa babaeng gumagamot sa sugat niya kanina lang ay niligtas siya sa kapahamakan. But you're small. Tumaas ang kilay ni Mika sa sinabi ni Leonardo at madiin na inilapat ang bulak na may betadine. Ouch! Hoy, sir! Para sabihin ko sa'yo, kahit maliit ako kayang-kaya ko, kahit buong ninuno mo pa ang kalabanin ko. Mahinang natawa si Leonardo at napatango-tango na lang. Okay, I believe you. Matapos malagyan ni Mika ng bandage ang ulo ni Leonardo, ay inilapag ni Leonardo ang folder na naglalaman ng lahat ng impormasyon na nakalap ng mga tauhan niya. He's my first cousin. A year ago, when things started to get worse, noong una, hindi ko alam ang dahilan. But it turned out because of the inheritance that our grandfather left for me. Lahat ng kunin ko ang bodyguard, either tauhan niya o di kaya pinapapatay niya. Pinagmamastang mabuti ni Mika ang lahat ng litrato at impormasyon tungkol sa pinsan ni Leonardo na si Gallo. Mukhang malaking isda kasi ito. Paano kaya ko siya makahuli dito? Magkano kaya ang porsyento niya? Nakita ko kung paano ka makipaglaban. I'm thinking if I could offer you a job. Nagulat si Leonardo sa biglaang pagniningning ng mga mata ni Mika. Hala sir, true ba? May job offer kayo sa akin? Tumangutango si Leonardo bilang pagsagot. If you want, you can be my personal bodyguard. Ay sir, yes na yes naman tayo niyan. Kailan ba ako mag-start? Excited na tanong ni Mika sa kanya. Kung kailan ka pwede. Okay sir, magre-resign ako sa trabaho ko pero sir, magkano ba ang sahod ko? Hindi alam ni Leonardo kung matatawa siya o ano. Kaya naman, napailing na lang siya. Name your price. Nanlalaki ang mga mata ni Mika. Halata ang galak sa mga ito. Hoy, Mika, may reklamo na naman sa'yo. Alam mo ba, sawang-sawa na ako sa pakikipagtalo mo sa mga customer. Ito, resignation letter ko. Iniabot ni Mika ang resignation letter niya sa manager. Pagkatapos ng kasunduan nila ni Leonardo, kagabi ay umuwi siya at inayos ang ilang gamit.
Dahil nag-offer din ng bago niyang amo na doon muna siya mag-stay sa bahay nito. Ha? Sawang-sawa na rin po kasi ako sa mga customer niyong over-entitled na akala mo pati prinsipyo at dignidad namin ay binabayaran nila. Isang cup of rice at isang pritong manok lang bibilihin nila pero kung singga sila ay akala mo buong resto ay binili nila? Pagkain ang binibili at binabayaran nila dito. Hindi ang pamamahiya sa aming mga waiter nyo. Nagsisilbi kasi kami. Kasi kailangan namin ng pera. Pero walang magtatagal sa kahit anong trabaho kung ang mga tao nakapaligid sa'yo, daig pang hayop kung umasta. Hindi na muling nakapagsalita ang manager ng dati niyang pinagtatrabahuhan, kaya naman tinalikuran niya na ito. Hoy! Waiter, tubig nga! Tawag sa kanya na isang matabang babae. Sinulyapan pa siya ng mga dating kasamahan niya, kaya ngumisi siya at ipinaabot niya isang pitsil na puno ng tubig. Tubig niyo po, big girl. Bago pa man makapagsalita ang babae ay kunwaring natapilok siya at naibuhos dito ang lahat ng tubig. Ay, sorry, di ko sinasadya. Nasaan ang manager niyo para matanggal ka na sa trabaho? Galit na sigaw ng babae kaya naman tumawa siya at naglakad palayo. Lucky you, hindi na ako nagtatrabaho dito. Bye-bye! Natatawa ang huling usal niya bago tuluyang lumabas ng restaurant. Mika! Galit na sigaw ng manager habang nanggagalaiting tinanaw si Mika habang palayo ito. Noon pa gustong gawin ito ni Mika. Wala lang siyang sapat na lakas ng loob para iwanan ang walang kwentang trabaho na yun. Bye, Mika! Sigaw ng ilang waiter na nakasama niya rin sa pagtatrabaho sa impyernong restaurant na yon. Hindi niya nga alam kung lapitin lang siya ng gulo o talagang sadyang mapagmataas sa mga tao na konting pera lang ang meron. Kung ituring nila ang ibang tao, akala mo pagmamayari na nila ang lahat. Babay na talaga sa akin dahil hindi na ako babalik. Dahil sa pagkakataon na to, kung matatapos man ang kontrata niya sa bagong amo, ipinapangako niya na hindi na siya babalik sa pag-waiter. Your new bodyguard, sir? Nagkatinginan si Leonardo at Mika sa reaksyon ng sekretarya nito. Yes. Tiningnan si Mika ng sekretarya nito mula ulo hanggang paa. Sir, mas matangkad pa nga ako dyan sa bodyguard mo. Sure ka ba? Alam mo naman na magagaling ang hinahire ng mga pinsan mo. Especially ni Galop. Pinagtaasan ng kilay ni Mika ang sekretarya ni Leonardo. Natawa naman ang binata dahil sa pagdududang nakikita niya sa sekretarya. Don't you worry, she's good. Liit-liit niya. Nanlaki ang mga mata ni Mika na ikinatawa naman ni Leonardo. Gusto mo bang subukan ng kakayahan ko, Miss Sekretarya, na parang 2 centimeters lang naman ang taas sa akin? Handa nang makipagbugbugan si Mika sa sekretarya ni Leonardo nang pumagitna ito sa kanila. Don't doubt her, Miss Damel. She's really good. Nakita ko ng 2 mata ko. Pinandilatan ni Mika ng mata ang sekretarya at dinilaan. You heard that, ha? Kaya kita ibitin patiwarik. Sabihin mo lang. Umirap ang sekretarya sa kanya bago dumila. Okay, sabi niyo eh. Natatawa na lang na tiningnan ni Leonardo ang 2 babae na ngayon ay nag-aaway pa rin gamit ang mga mata. Nang lumabas na sa opisina ang sekretarya ni Leonardo, ay naupo na ng payapa si Mika habang nagbabasa ng magazine. Wow! Hindi ba kayo na-awkwardan dahil nakikita niyo ang mukha niyo sa magazine? Out of nowhere na tanong ni Mika kay Leonardo. Hindi naman, nasanay na rin ako. Ngumisi si Mika at binuklat pa ang ibang page ng magazine. Feeling ko bagay din ang mukha ko dito. Ano sa tingin mo, sir? Sinulya pa ni Leonardo ang busy sa pagtingin-tingin sa magazine na si Mika. I guess mas bagay ka sa newspaper. Pigil ang tawang usal niya. Mabilis na nagtaas ng kilay si Mika. Excuse me? Kasi 'di ba, malay mo sumikat ka. Kasi magaling ka makipaglaban. So baka manotice ka nila at ma-interview ka pa sa national TV. Umirap si Mika sa hangin at napabuntong hininga. Yoko nun, sir. 'Di ba mayaman ka?
Paano kaya kung mag-hire ka ng photographer, tas ipalagay mo ako sa magazine, tas ang title ay, Ang Beautiful Kong Bodyguard? Bagay ba? Nasamid si Leonardo sa sariling laway at tinawanan si Mika. Astig ka lang pero beautiful? San kaya banda? Natatawang sambit ni Leonardo na may halong kasinungalingan. Oo, totoo, naastig ang bago niyang bodyguard. Noong gabi na iniligtas siya nito, ay nakita niya kung paanong sumabay ang hangin sa paggalaw ng buhok nito habang nakikipaglaban. At nakadagdag pa ito ng ganda sa pawisan ng mukha ng dalaga. Ngunit ngayon na mas natitigan niya na ito, at ang bawat parte pala ng mukha nito ay maganda. Walang tapon. Balag ka siguro, sir, no? Nandito sa mukha ang ganda ko. Kitang-kita naman. Umirap si Mika at padabog na isinara ang magazine. Alam mo, sir, sayang pera mo. Bulag ka naman. Parang asar na nasambit ni Mika na naging dahilan ng pagtawa ni Leonardo. Mukhang malabang mata mo, Miss Mika. Wala naman ako nakikitang ganda sa'yo. Baka ibang nakikita mo sa salamin kapag kumaharap ka. Dinilaan ng dalaga si Leonardo. Talaga? Kasi ang nakikita ko sa salamin ay magandang babae. Di katulad na nakikita mo. Alam mo, sir, siguro sasamahan kita magpatingin sa ophthalmologist. Naiinis na sambit ni Mika at kunwari pang hinihila siya palabas ng opisina. Wala ka namang dapat ipaglaban. Sir, your cousin, Mr. Gallop, is in the lobby. Mukhang ikaw ang sadya. Pareho silang natigilan ni Mika sa biglaang sinabi ng sekretarya niya. Okay. Tumingin si Mika sa amo. Kitang-kita niya ang pagbabago ng ekspresyon nito. Act normal. Don't let him know that we already know. Ngumiti at tumangulang si Mika. Alam na niya ang gagawin. Dito pa ba siya hamunin sa pagro-roleplay? Matagal na siyang nagpapanggap. Para lang maispatan ng mga kriminal na nagkalat sa syudad ng Maynila. Ilang minuto lang itinagal at narinig niya na ang pagkatok sa pinto ng opisina ni Leonardo. Come in. Hi, my dear cousin. Ang boses pa lang nito ay natitiyak na ni Mika na hindi mapagkakatiwalaan. Ikaw pala, Gallop. Have a seat. Kunwaring gulat na bati ni Leonardo. Oh, thanks. Nang magtama ang tingin nila ni Gallop, ay may kakaiba siyang naramdaman. Para bang nakita niya kung saan ang mga mata nito. Well. You have a guest here? Is she your girlfriend? Lumapit sa kanya si Gallop at kinuha ang kamay para halikan. She's my new bodyguard. Hindi nakatakas sa mga mata ni Mika ang pagkagulat sa reaksyon ni Gallop. Ngunit agad din ang ngumiti ito. Wow, new genre, huh? A lady guard for you? Your enemies are extreme, my dear cousin. And you just trusted your life with a beautiful lady? Kumindat pa si Gallop sa kanya. Ngumiti naman siya rito. I want to test her. I told you, Leonardo. You can ask me for help. I know a lot of people. If your enemies are dangerous, you're putting this young lady's life in danger. Muling lumapit sa kanya si Gallop at hinaplos ang baba. I like dangerous, in fact. My last name is Dangerous. Ngumisi si Mika at mukhang hindi ito nagustuhan ni Gallop. Naramdaman ni Gallop na magiging bantalang ang babaeng ito sa mga plano niya. Nararamdaman niya ang tapang sa maliit na babaeng ito. Well, I think my dear cousin made a good decision to hire you. You're fierce. I like it. Yeah, lahat naman yata gusto ako. Kumindat pa si Mika kay Gallop. Umatras ito at hinawakan ng sariling baba. Nice. I like your new bodyguard. If you want, you can work with me. We'll make a good team. Kinakabahang tumingin si Leonardo sa nakangising si Mika. Nag-aalala ito sa isasagot nito sa pinsan. I prefer Mr. Leonardo. He pays better. Muling kumindat si Mika at tumalikod na ito para kuhanin muli ang magazine. I can pay double?
pagpipilit ni Gallup kay Mika. Kasama pala sa top billionaire si Sir Leonardo. Pero ang pangalan mo wala naman dito. Sa tingin ko mas kaya higitan ni Sir Leonardo ang offer mo. Malawak ang ngiting sagot ni Mika. Halos mahulog ang panga ni Leonardo at hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Gaano ba katapang ang babaeng ito para sumagot at tanggihan ng ganito ang pinsan niya? How do you do that? Napatingin si Mika kay Leonardo nang bigla itong magsalita. Katatapos lang ng trabaho nito at ngayon ay nasa kotse na sila pabalik sa mansyon nito. Ang alin, sir? You turn Gallup down. Teka, baka mamaya magkakampi pala kayo at palabas nyo lang yung sagutan nyo kanina. Natawa si Mika sa sinabi ni Leonardo. Alam mo sir, planning ka na. Ganyan ba ang dulot kapag ilang beses na pinagtangkaan ng buhay? Yeah, kinda. Napabuntong hininga si Leonardo. Naramdaman naman agad ni Mika ang pag-iiba ng mood nito. Yan kasi talaga ang hirap sa mayayaman. Mayaman na nga, di pa makontento sa kung anong meron sila. Gusto nila masigit pa. Tumangutango naman si Leonardo bilang pagsang-ayon. To be honest, I didn't want my inheritance. I don't care about that. I have my own. I built my own. Saka, kayang-kaya ko naman gawin yan with my efforts and money. Tiningnan ng dalaga ang amo niya na ngayon ay nakatanaw sa labas ng bintana. But, ayoko rin naman na mapunta ang mana kay Gallup. Sigurado ako na gagamitin niya lang sa masama ang lahat. Hindi ba dapat hayaan mo na lang siya? Kasi kung kapalit naman ng kaligtasan mo, para saan pa yung pagprotekta mo sa mana? It's not that easy. Pwedeng hayaan ko na lang nga. But Gallup won't stop there. Kung makuha man niya ang mana, gusto niya pa rin ako mamatay. Kung gano'n naman pala, sa akin mo na lang ibigay ang mana mo, sir. Total, rumble-rumble kayong dalawa, di sa akin na lang. At least, labas ka na dun, sir. Natawa si Mika sa sariling sinabi, ngunit umirap lang si Leonardo. Charot! Pahabol niya pa bago tumawa. Natahimik silang dalawa. Maya-maya pa ay may napansin si Mika. Kuya, bilisan mo nga. Marahang usal ni Mika habang kinakasang baril niya na kinuha niya sa ilalim ng upuan. Why? Nagtatakang tanong ni Leonardo nang makita ang baril na hawak niya. May sumusunod sa atin, sir. Yumuko ka lang, sir. Medyo kalmanting utos ni Mika kay Leonardo. Nang makita ni Mika na bumibilis din ang patakbo ng mga ito, ay pinabilisan niya pa ang pagpapatakbo ng kotse. Kuyang driver, yuko ka din Mamaya matamaan ka at madeds. Mahihirapan ako sa pagbaril. Natatawang ani Mika bago buksan ng bintana at paputukan ng kotse na malapit sa likuran nila. Oh gosh! Sigaw ni Leonardo. Hindi tuloy alam ni Mika kung tatawa ba siya sa ganitong sitwasyon. Yuko ka lang, sir. Ikaw din, kuyang driver. Sunod-sunod ang paputok ng mga ito sa kanila, kaya naman mas pinabilisan niya pa ang patakbo ng sasakyan. Nang matamaan ang gulong nila Mika, ay umikot-ikot pa ang sasakyan bago tuluyang matigil ito. Gage! Di nga namatay ang driver, patay naman ang gulong. Reklamo ni Mika bago kinapa ang ilang magasin sa ilalim ng upuan bago iipit ito sa likuran niya. Dito lang kayo, huwag kayong lalabas. Bili niya sa dalawang lalaki. Mika, mag-ingat ka. Mahinang paalala ni Leonardo. Kumindat naman si Mika bago tuluyang lumabas ng kotse. Sunod-sunod ang pagpapaputok niya ng baril. Kayo na naman? Ito ang huling batch na humabol sa kanila ni Leonardo noong una niya nakalaban ng mga ito. Ikaw na naman, pakaaalamerang babae. Napaka-pakaalamera mo talaga. Ngumisi si Mika at mabilis na sinipa ang siko na isang lalaki. Tumalon pa siya sa ere at sinipa pa ito sa muka. Namnamin niyo ang masarap kong sipa. Nang maubos ang bala ni Mika, ay mabilis niya itong pinalitan habang inaatake ang mga kalaban gamit ang kanyang paa. Dahil madami ang mga ito, ay hindi siya nagtangka na lumayo sa kotse. Hindi niya iririsk ang kahit isang segundo na may makalapit sa kotse at makuha si Leonardo.
Nag-backflip si Mika at natamaan ng sipa niya ang isang lalaki. Mabilis na dumugo ang ngipin nito at para bang nabungal pa. Dahil maliit siya, ay mabilis niyang nalulusutan ng mga ito. Maliksi rin ang bawat galaw niya. Mas malambot kumpara sa mga ito. Patakbo siyang lumuhod at nag-slide para barilin ng mga ito sa tuhod at hita. Puno ng daing ang lugar. Puno din ng lalaki na kahandusay sa kalsada. Ngumiti si Mika at pinagsisipa ang mga baril ng mga ito. Pasabi sa amo niyo, hindi niyo mahahawakan si Leonardo hanggat nandito ako. Kumindat siya bago pisilin ang hita ng isang lalaki na may tama ng baril. Walang hiya ka. Pagbabayaran mo tumabae ka. Bring it on. Kung hanggang kailan niyo kakayanin. Nag-aral ng taekwondo at martial arts si Mika noon. Elementary pa lang ay kaya na niyang tapatan ng trainer niya. Ang lahat ng kinikita niya sa racket niya noon ay ginagamit niyang pambayad sa membership fee niya. Noon pa man, iniisip na ni Mika na wala siyang masasandalan bukod sa sarili niya. Walang poprotekta sa kanya kung hindi ang sarili niya lang. Kahit mahusay na si Mika, ay hindi siya tumigil sa pag-iinsayo. Hanggang sa makilala niya si Lieutenant Ramos at maging secret helper siya ng pulisya. Doon mas nahasa ang kakayahan niya. Dahil na rin sa totoong tao at kalaban ang nakakalaban niya. Ha, wawang astig mo. Tumawa si Mika at pinagpaga ng mga kamay. Dahil dyan sir, may dagdag sa sweldo ko. Natatawang usal ni Mika bago hipa ng bunganga ng baril. That was dangerous move. Ngumiti si Mika at lumapit kay Leonardo. Hinawakan niya ang balikat nito at iginilid. What are you doing? Hindi maipaliwanag ni Leonardo ang biglaang pagtibok ng puso niya dahil sa biglaang ginawa ni Mika. Chine-check ko lang sir. Mamaya may tama ka na hindi ko alam eh. Wala nang magpapasweldo sa akin. Yung masungit mo naman sekretarya, malamang di ako bibigyan ng pera nun kapag na-ospital ka. Mabilis na sagot ni Mika. Nakaramdam ng kung ano sa puso si Leonardo. Para bang hinaplos ito at kahit kailan, hindi niya pa yun nararamdaman. I'm fine. Thank you. Nagtaas ng kilay si Mika. Hindi naniniwala sa sinasabi ng amo. Bakit parang nauutal ka? Ha? Hindi ah. Huwag kayo mag-alala sir. Gagawa ko ng paraan para matigil na ang kapahamakan sa buhay mo. Matamis na ngumiti si Leonardo. Pakiramdam niya tuloy na sa mga ngiti nito ay ligtas siya. Na magiging maayos ang lahat. Simula noong maging bodyguard na niya si Mika, ay hindi siya nabahala para sa kaligtasan. Dahil alam niya na may poprotekta sa kanya. Wow! Dami niyo naman pagkain dito. Tuwang-tuwang sambit ni Mika bago nilantakan ng isang malaking hita ng fried chicken. Dahan-dahan. Baka mamaya, mamatay ka dahil sa buto ng manok. Inirapan ni Mika ang kanyang amo at nagpatuloy sa pagkuha ng ibang putahe. May pesta ba sir? Dami nito ah. Tanong niya habang umunguya pa at malalim na nakatitig sa liempo. Konti pa lang yan. Ay grabe ka naman sir, nasampal na naman ako ng kahirapan. Natatawang usal niya. Is that... Mabilis na tumayo si Mika habang hawak ang babasaging pinggan at hinarang yun sa papalapit na patusok. What the hell? Sigaw ni Leonardo nang mapaatras ito dahil sa marahang pagtulak ni Mika. Sorry sir, hindi ko sinasadya. Naiiyak na hinging paumanhin ng kasambahay na nadapa at naihagis sa ere ang mga dala nitong kitchen knife. Mag-ingat ka kasi sa sunod miss. Buwelta ni Mika bago kumuha ulit ng manok na para bang walang nangyari. Ilang araw na rin payapa ang maghapon ni Leonardo. Sa tuwing may maliliit na aberya, ay to the rescue palagi si Mika. Tabi! Malakas na sigaw ng isang lalaki. May tulak itong cart na mukhang pinaglalaroan niyang itulak-tulak kaya tuluyang dumulas. Na naman? Naiinis na sambit ni Mika at mabilis na sinipa iyon upang pigilan ng cart na tatama sana sa hita ni Leonardo. Watch where you're going. Asik ni Leonardo sa lalaki na makalapit na ito. Mabilis na napansin ni Mika
na may kakaiba kaya mabilis niya inilabas ang baril at tinutok yun sa lalaki. Huwag kang magkakamali. Namutla sa gulat si Leonardo at marahang napaatras. Tama nga sila. Magaling ka. Ngisi ng lalaki bago siya hinarap at mabilis na inatake mula sa tiyan. Naiwasan ito ni Mika kaya naman mabilis siyang umikot para sipain ito. Mabilis ang bawat paggalaw ng lalaki at hindi niya yun maipagkakaila. Mas magaling. Tumatawang pagtatama niya bago hawakan sa braso ang lalaki at pilit na inipit ito. Dumaing ang lalaki. Kinuha niya ito bilang oportunidad para sipain sa tuhod ito. Mas lumakas ang daing nito kaya naman tinuhod na niya ang mukha nito bago sikuhin. Easy peasy. Usal niya habang pinagpag ang kamay. Wow! Kumindat si Mika kay Leonardo bago lumapit dito. Tara na, sir. Marahan itong tumango at nagsimula ng maglakad. Hindi pa man sila nakakalayo ay mabilis niyang hinawakan sa batok si Leonardo at pinaikot ito bago niya maibend. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw, dahilan para magkagulo ang mga tao. What the hell? Napatulala si Leonardo habang ang mga kamay niya ay nakahawak sa mga braso ni Mika. Ang tuhod ni Mika ang siyang suporta ng likod niya. Ngayon niya lang nakita ng malapitan na mukha ng dalaga. Mahaba pala ang mga pilikmata nito at namumula ang natural na kulay ng labi. Hindi niya akalain na ganito pala kaganda ang kanyang bodyguard. Ngayon niya lang na-realize na babae nga pala ito. Sir? Sir? Baka naman. Medyo ngalay na ako. Mabigat ka. No lies. Hirit na usal ni Mika habang pinipitik ang daliri sa ere. Napakurap-kurap siya dahil doon. Maging ang boses pala nito ay hindi naman matapang. Malambing pa nga ito kung tutuusin. Ngunit paanong ang magandang babae na ito ay may malambing na boses, ay daig pa siya sa bakbakan. Matapos ang pangyayaring yun, ay sinubukan ni Leonardo na iwasan pansamantala si Mika dahil may nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang puso. Sir, nandyan pa ba kayo? Boses ito ni Mika sa labas ng study room niya sa kanyang mansyon. Yes. Hindi na ito nagsalita bagkus, bumukas ang pinto at pumasok ang dalaga. I didn't say come in. Nagtaas ng kilay si Mika bago siya irapan. Sinisigurado ko lang po na ikaw ang sumagot sa akin. Mahirap na. Mamaya nakidnap na pala kayo tas iba ang sumagot sa akin. You're crazy. Naiiling na usal niya, ngunit ang katotohanan ay pinipigilan niya ang sarili na mapangiti. Okay sir, check ko lang kung okay kayo. Babantay muna ako sa labas. Tumango lang siya. Pasimpleng sinulya pa ng uniforme nito na saktong-sakto sa hubog ng katawan. Kahit pa may kaliitan si Mika, ay maganda pa rin talaga ang katawan nito. Okay. Taray mo sir ah, tinatarayan mo ako ngayon ah. Pa-cold attitude ka pa dyan. Di kita bantayan eh. Napataas ng kilay si Leonardo at ngumisi. Okay, hindi kita susweldohan. Hindi pwede, dapat nga mag-advance payment kayo sa akin. Malay mo bukas madeds ako. O ipashoot to kill ako ni Galop. Eh di hindi ko nasamantala ang pera nyo. Tumatawang, sambit ni Mika bago tuluyang lumabas ng study room niya. Hindi tuloy mapigilan ni Leonardo ang mapangiti. May kakaiba talaga sa babaeng ito na hindi niya maipaliwanag. Ilang buwan din ang lumipas at walang kahit na anong klase ng pag-atake ang muling naranasan ni Leonardo. Ang hindi niya lang alam, hinaharang na ito ni Mika bago pa makalapit sa kanyang disgrasya. Ang peaceful ng life mo ngayon sir ha? Malawak ang ngiti ni Miss Damel nang lumapit siya kay Leonardo. Maaliwalas naman ang ngiti ni Leonardo na tumango sa sekretarya. Yeah, I know. And hindi ko rin alam na mararanasan ko ang ganitong comfort. Napatango ang sekretarya niya. Saksi ito sa kung paano na problema si Leonardo. Hindi dahil sa negosyo, kung hindi dahil sa pinsan nito na halangang kaluluwa. You're right about your little ladyguard, sir. Totoo nga magaling siyang kumilatis. She's really good and pretty. Natawa silang pareho.
Sanay na silang tatlo sa isa't isa. Halos araw-araw sila nagbabardagulan kung sino ba talaga ang mas maganda. Kapag narinig ka niya, isasampal nun sa mukha mo mga sinabi mo sa kanya na hindi siya maganda. Tumatawang sambit ni Leonardo at napailing-iling na lang. Speaking about her, nasa na nga ba yung bodyguard mo? Parehong walang ideya si Leonardo, pati ang sekretarya niya, kung nasa ang lupalop na lugar na naman si Mika. Kung ilang buwan ang tahimik ang buhay ni Leonardo, ay ganon din ang buwan kung saan panay ang sulpot at pagkawala ni Mika. I leave you here, sir. I have works to do. Okay. Pagkalabas ng sekretarya niya, ay agad niyang kinuha ang cellphone at dinaya lang number ni Mika. Ilang pagring lang at nasagot agad ito ng dalaga. Hello? Nagsalubong agad ang kilay ni Leonardo nang marinig ang boses ni Mika na parang hinihingal. Where are you? Ba't ganyan ang boses mo? Sir? Wala, nag-exercise lang. Aray, yemas ka? Napatayo si Leonardo sa pagkakaupo at frustrated na hinarap ang cellphone. Where are you? Are you in a fight? Tauhan ba ni Galop? Mamaya na lang tayo mag-usap, sir. Teka lang naman. Nakikita may kausap yung tao eh. Bye, sir. Nang patay ni Mika ang tawag, ay mabilis naman itong tinawagan agad ni Leonardo. Hindi niya alam kung sino na naman ang kabugbugan ni Mika. Pero kahit papaano ay babae pa rin ito. Where the hell is she? Hindi alam ni Leonardo kung dapat na ba siyang humingi ng tulong sa pulisya. Paano kung kaya tahimik lang si Galop ngayon ay dahil may niluluto itong bagong pakana? Sir, umalis na kayo. Nagtaka si Leonardo nang maputo lang sinasabi ni Miss Damel sa pager. Bago pa man makagalaw sa pagkakatayo si Leonardo, ay malakas na bumukas ang pinto ng opisina niya at iniluwanan si Galop at iba pa nitong tauhan. Sir! Hawak ng isang lalaki ang buhok ni Miss Damel at basta nilang itong itinulak sa tabi. Miss Damel! Oops! Hanggang dyan ka na lang, my dear cousin. Tumawa ng malademonyo si Galop at dahan-dahan pang lumapit papunta sa pwesto niya. Animal ka, Galop. Wala kang kasing sama. Nang gagalaiting sabi niya sa lalaki. No, dear cousin. Hindi ako ganun kasama. In fact, masamang masama. Nasa na nga bang maangas mong bodyguard? Baka nilalangaw na yun ngayon. Hindi na ihanda ni Leonardo ang sarili sa sinabi nito. Ano ang ibig sabihin ng lalaking kaharap niya ngayon? Na pinatay na nila si Mika? Sinungaling ka. Hindi niyo naman kaya si Mika eh. Kung pagsamasamahin nga kayo, baka hindi niyo pa rin siya kaya. Nararamdaman ni Leonardo ang takot at kaba sa puso niya. Nagsisimula na siyang magtanong at magduda. Huwag kang mag-alala, Leonardo. Magkikita pa rin naman kayo eh. Isusunod kita sa kanya. Umatake ng suntok si Leonardo pero mabilis itong naawat ni Galop. Nasuntok siya nito sa kanyang tiyan. Kaya naman napadaing siya. You little poor thing. Kung pumayag ka na kasi noon, ibigay na lang sa akin ang mana mo. Hindi na sana mangyayari to. But you chose the hard way, cousin. Malakas siya nito sinuntok sa muka, kaya napadaing siya sa sakit. You will be dead now. And everything that you built will be mine. Lahat ng paghihirap mo, mapapasakin. That's your karma for stealing my inheritance. Galit na sigaw ni Galop bago siya tinuhod sa sikmura. Wala akong ninakaw sa'yo. Binigay sa akin ng lolo mo yun. Siguro dahil nakita niya na wala kang kwentang tao. Malakas na suntok ang dumapo sa mukha niya, dahilan para tumumba siya sa sahig. Sir! Ang yabang mo pa rin talaga no? Sinipa siya ni Galop sa tiyan na naging dahilan ng pagbaluktot niya. Nowhere to hide, huh? Wala ka ng palda na matataguan dahil patay na ang mayabang mong bodyguard. Parang wala na atang masasakit pa maliban sa puso niya. Dahil kung totoo man na namatay nga si Mika, ay paano na hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman para sa dalaga. Sino nagsabi na namatay na ako? Gulat na humarap si Galop at nakitang nakatumba na sa likuran ng mga kasama niya.
You bit! Mabilis na pinaputokan ni Mika ang binti ni Gallop. Ha! You son of a... Lumapit si Mika sa lalaki at pinakain dito ang nilamukos itong papel. Eat this paper. Dami mo sinasabi. Tinapik pa ni Mika ang pisngi ni Gallop. Aabutin sana nito ang leg ni Mika para sakalin nang hawakan ng dalawang lalaki ang kamay ni Gallop. Thank you, Lieutenant Ramos, for the help. Sumaludo si Mika sa lieutenant bago mabilis na nilapitan si Leonardo. Sir, oh my goodness, nalita ko. Hala, ang dami mong tama ng suntok. Madamdaming tiningnan ni Leonardo si Mika bago haplusin ang mukha nito. Mika. Mabilis na niyakap ni Leonardo si Mika na ikinagulat ng dalaga. Hala ko patay ka na. Ramdam ni Mika ang bigat sa bawat salita ni Leonardo. Kaya naman, pinakalma niya muna ito. Ako pa ba, sir? Wala ka bang tiwala sa kaastigan ko? Magaling yata ako. Tumawa si Mika hanggang napayakap dito ang binata. Mukhang wala atang balak si Leonardo na pakawalan ng dalaga. Kung san-san ka kasi pumupunta. Sa wakas ay pinakawalan na siya ng binata. Sus, grabe ka naman, sir. Eh, syempre, kinausap ko ang pulis siya about sa kaso ni Gallop. Ilang buwan ko rin silang sinuyo, no? Hanggang sa wakas, nakakuha na ako ng sapat na ebidensya at tuluyan silang na-set up. Ito pala ang eksplanasyon ni Mika kung bakit ito nawawala palagi sa loob ng ilang buwan. Thank you very much, Mika. Ngumiti si Mika kay Damel at niyakap ito. Walang anuman yun. Pupunta na ako na ospital. Thank you talaga. Tumangutang ulang si Mika bago tuluyang nagpaalam kay Damel. Nang makaalis na ito, ay tiningnan ni Mika si Leonardo habang nakatanaw ito sa malayo. Marahan siyang lumapit dito. Nasa preso na si Gallop. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Hindi ka ba masaya, sir? Wala nang manggugulo sa inyo. Tuluyan ang nakalapit si Mika kay Leonardo. Umupo siya sa tabi nito at tumanaw din kung saan nakatanaw ang binata. Aalis ka ba? Ngayon tapos na ang lahat? Nagtaas ng kilay si Mika at ngumisi. Habang nanatiling nakatanaw sa malayo. Sino naman nang may sabi sa iyo, sir, na aalis ako pagkatapos mahuli si Gallop? Medyo natatawang tanong ni Mika. Ha? Inalis ko lang naman siya sa frame kasi napapagod na ako sa mga pakulo niya. Nakipagtulungan ako sa pulisya para mahuli siya. Pero hindi ibig sabihin na naiaalis na ako. Wala pa ako napapatayo na bahay. Ba't ako aalis na walang ipon? Tumatawang sagot ni Mika at mahinang hinampas ang binata sa braso. So mag-iipon ka lang tas lalayasan mo ako. Hindi rin. Kung ayaw mo naman, sir, di dala ako aalis. Total, ang sarap-sarap ng buhay ko sa mansyon mo. Ang laki-laki ng mansyon mo tapos libre pa pagkain, tubig at wala akong dapat bayaran. Kung gusto mo, sir, magrenta na lang ako sa mansyon mo. Natatawang umiling si Leonardo. Hindi talaga akalain ng binata na may ganitong humor ang dalaga. Well, pwede naman. If you want to, you can live with me. Natigilan si Mika sa sinabing yun ni Leonardo. Naramdaman niya ang pagtibok ng puso niya at parang hindi ito normal. Ano, sir? You can just live with me. Kahit di ka na magtrabaho sa akin. You can just simply live with me. Nahulog ang panga ni Mika dahil sa offer ni Leonardo. Nagbibiro lang naman siya kanina. At heto ngayon ang binata at hinahamon siya. Libre ba? Mahinang tanong ni Mika. Yeah. Marahang tumingin si Mika kay Leonardo. Nagsalubong ang mga mata nila. Dahilan naman ng pagbilis ng tibok ng puso niya na parang hindi na naman normal. May gusto pala sana akong sabihin, Mika. I know that you are strong. Kayang-kaya mo nga sarili mo eh. Natawa si Leonardo. Nakakatawa ang mga sasabihin niya. At hindi niya alam kung pagtatawanan din ba siya ng dalaga. But sometimes, I wish I was strong enough to fight with you. Minsan hinihiling ko rin na kasing lakas mo ko o mas malakas ako sa'yo. Sir, pinigil ni Leonardo ang balak niyang sabihin gamit na isang daliri nito.
Natatakot ako minsan. Kung okay ka lang habang nasa gitna ka ng pakikipaglaban. Wala akong lakas ng loob at hindi mo ako kasing tapang para maprotektahan kita. Alam ko, oo, maangas ka na. Minsan di ko gusto ang angas mo dahil pakiramdam ko nakakalalaki ka na. Pero ano magagawa ko kung yung puso ko nakuha mo na? Napanganga naman si Mika sa mga naririnig mula sa lumalabas sa bibig ni Leonardo. This is not very manly. Pero gusto kita, Mika. From the moment I first saw you fiercely fighting with those guys, I knew you stole my heart. I nearly felt broken nung sinabi ni Gallup na wala ka na. I won't wait for the moment to tell you how much you mean to me. Ayaw mang aminin ni Mika, ay naramdaman niya ang pagkahulog ng mga semento na itinayo niya para protektahan ang puso. Simula pa noon ay pinangako ni Mika sa sarili na hindi niya hahayaan ang puso na umibig. Kaya nga nung nagtapat ng pagmamahal si Lieutenant Ramos sa kanya, ay agad niyang sinabi dito na wala siyang panahon para sa pagmamahal. I may not be the strongest man in the world, but I promise that I will make myself better to fit on you. Gusto ko ako naman ang poprotekta sa iyo, Mika. Gusto kong maramdaman mo na safe ka sa akin. Gusto kong makalma ang sistema mo na wala kang dapat protektahan kundi ang sarili mo lang. Hindi alam ni Mika ang mararamdaman. Ayaw niyang umasa ang puso niya. Alam niyang mayaman si Leonardo at baka kapag nagsawa nito sa kanya itapon lang siya nito. Yun ang hindi makakaya ng puso niya. Leo, hindi mo naman kailangan maging mas malakas para sa akin eh. Kasi may sapat akong kakayahan para doon. At hindi mo lang alam o marahil hindi mo nararamdaman. Pero mas lumalakas ako dahil sa'yo. Wala lang sa akin ng mga laban. Wala sa akin na bawat suntok o sipa. Basta alam ko na ligtas ka ay masaya ako. Dito ako lumaki, Leo. Sa bawat suntok at sipa sa katawan ko. Sanay ako dun. Yumuko si Leonardo at nag-aalangan na hawakan ang kamay niya. Ngunit marahan niya pa rin na kinuhang kamay ni Mika. Hinaplos niya yun bago ngumiti. Alam ko, and that is enough. You have me now. Hindi mo na kailangan tumanggap ng suntok o sipa dahil hindi na ako papayag. Tinanggal ni Mika ang pagkakahawak ni Leonardo sa kamay niya. Matamis siyang ngumiti dito bago ito marahang niyakap. Kahit kailan ay wala nagsabi ng mga salitang yan. Ayos lang, Leo. Sapat na sa akin na lahat ng ginawa mo. Komportable ang puso ko sa'yo. Komportable ako sa'yo. Maingat na hinaplos ni Leonardo ang buhok ni Mika. Hindi niya makakayanan na mawala ang dalaga sa kanya. Hindi siya makakapayag na may maglayo sa kanilang dalawa. I'm falling so deep, Mika. You were such an amazing woman. Matamis na ngumiti si Mika at ipinikit ang mga mata. Sa loob ng 25 taon, ay ngayon niya lang naramdaman ang kapayapaan sa puso niya. Hindi niya inaasahan na ganito pala ang pakiramdam kapag magaan ang puso mo sa lahat. Sisiguraduhin pa rin ni Mika na walang sino man na makakapanakit kay Leonardo. Kahit bumalik pang muli ang pinsan nito, poprotektahan niya ang binata kahit anumang mangyari. What time is it? Pang-ilang bilang na tanong ito ni Leonardo sa sekretarya. Sir, relax. 5 minutes pa lang namang late si Mika. Natatawang usal ng sekretarya niya. Nagkasundo kasi sila ni Mika na sa opisina niya magkita bago dumiretso sa pinareserve niyang restaurant. Parang kinakabahan ako, Damel. I feel something is off. Hindi maikalma ni Leonardo ang puso niya at agad naman itong nagbigay ng warning sa sekretarya niya. Tatawagan ko siya, sir. Mabilis na denial nito ang cellphone number ni Mika pero walang sumasagot. See? Kahit gaano ka-busy si Mika o kahit nagmamaneho siya, sasagot siya sa tawag. Hindi mapakaling usal ni Leonardo at kinuha ang cellphone. Siya na lang ang tatawag sa dalaga. Nagre-ring lang, sir. Kinakabahan na si Leonardo. Noon nga, ay kahit nasa gitna ito ng laban ay sumasagot pa rin ito sa tawag niya. Kaya kinakailangan niyang malaman kung anong nangyari dito. Try to reach her again, Damel. Mabilis na tumango ang sekretarya at sinubukan ulit na tawagan ang number ni Mika.
Answer the phone, Mika. What's happening? Hindi mapakali si Leonardo. Pakiramdam niya talaga ay may mali. Pakiramdam niya ay may hindi tama. Sir! Sir! Humahangos ang isang lalaki ang biglang pumasok sa opisina niya. Wait, who are you? Natatarantang tanong ni Damel sa lalaki. Sir, ako po yung driver ngayon sana ni Miss Mika. Mabilis na lumapit si Leonardo sa lalaki at chinek ang itsura nito. Where is she? What happened to her? Sir, may mga armadong lalaking humarang sa amin. Kinuha nila si Miss Mika. Hindi na siya nakalaban kasi may pinaamoy sa kanya. Naramdaman ni Leonardo ang parang pagguho ng mundo niya sa narinig mula dito. Oh my God! Where the hell is she? Naramdaman ni Leonardo ang galit sa sistema niya at unti-unti siya nitong nilamon. Hindi ko alam, sir, kung saan na eksaktong lokasyon. Pero sabi nila sa mansyon daw ng lolo niyo. Kumuyom ang kamao ni Leonardo dahil alam niya kung sino may pakana nito. I will fucking kill you, Galop. At sir, huwag daw po kayong tatawag ng pulis kung hindi papatay nila si Miss Mika. Punta po sana ako kanina sa pulisya pero ayoko malagay sa panganib ang buhay ni Mika. Bago pa man siya makasagot sa lalaki, ay tumanog ang cellphone niya. Nakita naman niya na si Mika yon. Mika, where are you? Are you okay? Sinaktan ka ba nila? Sunod-sunod na tanong ni Leonardo, pero wala siyang nakuhang sagot. Oh, my dear cousin. Super concerned to your lady guard? I sense some love in the air. Pang-aasar ng boses ni Galop sa kabilang linya. Fucking son of a bitch. Paano ka nakalaya? Huwag mong sasaktan si Mika. Mapapatay kita, Galop. Galit na galit si Leonardo. Hindi niya alam kung anong magagawa niya oras na saktan nito ang babaeng pinakamamahal niya. So sweet of you. Don't worry. I won't hurt her too much. I will make her feel like she wants to go to heaven or hell, whatever she choose. Tumawa ito na nakakaloko. Come here, my cousin. Dalhin mo na rin ang lahat ng papeles ng statement ni Lolo. Pati na rin ang papeles ng mga ari-arian mo. Huwag kang pupunta dito. Hindi mo kakayanin. Malakas na sampalan na tamo ni Mika. Naramdaman niya ang pagputok ng kanyang labi. Galop, fuck you, don't touch her. I'll kill you. Sigaw ni Leonardo mula sa cellphone. Come here with the papers and I won't lay a finger on her on time. Kung hindi, babay Mika ka na. Malademonyong tawa nito ang huli niyang narinig bago patayin nito ang tawag. Sir, ano pong gagawin natin? Kilala natin si Galop, madumi siya maglaro. Nag-aalalang usal ni Damel. Napahilamos sa mukha si Leonardo. Kailangan niyang puntahan si Mika bago pa mahuli ang lahat. Dumihan din natin ang laro. It's now or never, Damel. Si Mika ang pinag-uusapan dito. Tumango si Damel. Mukhang naintindihan agad ang ibig sabihin ni Leonardo. Nagising si Mika nang maramdaman niya ang malamig na tubig na bumuhos sa kanyang muka. Nakita niya ang ilang kalalakihang nasa harap niya. Ang isa, may hawak na timba. Oy! Gising na ang maangas na bodyguard ni Leonardo. Nagtawa na ng mga lalaki. Ang ilan sa mga ito ay pamilyar sa kanya. Pakawalan niyo ako, mga duwag. Asik na sigaw ni Mika habang pinipilit na tanggalin ang pagkakatali niya mula sa upuan. Wow, ang tapang pa rin. Hindi na ubusan ng tapang ang isang to. Tignan natin kung saan naabot ang tapang mo kung makikita mo si Leonardo na gumagapang sa lupa. Nakaramdam si Mika ng galit at kaba sa puso. Nanatili siya nagpupumiglas. Nagnanais na makawala sa mga ito. Huwag niyong idamay si Leonardo. Damay na siya simulat sa pulpa. Biglang pagsasalita ni Galop na nasa gilid niya pala. Alam mo, munti ko nang mapatay yung buwisit at pinsang ko yan eh. Kung di ka lang umepal. Madiin na hinawakan ni Galop ang pisngi niya. Pinilit naman niya iiwas sa muka. Epal ka. Kung pumayag ka lang makipagtulungan sa akin, edi mayaman ka na agad. Masarap sana ang buhay mo, kaso tanga ka.
Wala akong pakialam sa pera mo. Kaya pala, kay Leonardo ka mas kumakapit kasi mas mayaman siya. Pareho lang naman pala tayo. Pareho tayo mukhang pera. Bakit di ka nalang sumama sa akin? Tumawa ng sarkastiko si Mika. Kahit na alam niya na may kapalit ang reaksyon niya. At hindi nga siya nagkamali. Malakas na sampal ang muling dumapos sa mukha niya. Ang yabang mo. Ano man pinagmamalaki mo? Si Leonardo? Hindi nga marunong sumuntok ang tangang yun eh. Ngumisi si Mika at nang may maramdaman sa kanyang paa. Mas lalo pa siyang natawa. Ako kaya kong sumipa. Simpleng sagot ni Mika na ikinataka ng mga nasa harap niya. Bago pa makapag-isip ang mga ito, ay mabilis niyang binuhat ang sarili at ang bangkong pinagtatalian niya at sinipa ang gitna ni Galop. Mabilis naman tumakbo palapit si Mika sa ibang lalaki na magkakasa ng mga baril nila. Tumalon siya sa hangin at sinipa sa mukha ang isang lalaki na nagtutok sa kanya ng baril. Inihampas naman niya ang upuan sa lalaking umatake sa likod niya. Mika! Malawak ang naging ngiti niya na makita si Leonardo. Punong-puno ang katawan nito ng bulletproof at may hawak na 2 baril. Yuko! Sigaw nito na mabilis niyang sinunod. Nagpaputok na ikinatawa niya. Dumating ka! Naiusal ni Mika nang tuluyan na siya makalapit sa binata. I can't live a life without you, Mika. I need you. Mabilis siyang tinulungan ni Leonardo para kalasin ang pagkakatali niya sa upuan. Mabilis namang pumasok ang SWAT team na kinontak ni Leonardo. At ngayon, titiyakin niyang hindi na makakalabas pa sa kulungan si Galop. Hindi maipaliwanag ni Leonardo ang bilis ng tibok ng puso niya habang yakap niya sa kanyang bisig si Mika. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga bago hinagka ng noo nito. I'm sorry kung natagalan ako. Mas humigpit ang pagkakayakap niya sa dalaga. Okay lang, hindi mo kasalanan. Naramdaman niya ang pagngiti ni Mika. Gumaan naman kahit papaano ang pakiramdam ng kanyang puso. Ano, ituloy na ba natin ang naudlot nating date? Kumawala si Mika sa kanya bago ito tumawa. Napangiti siya at marahang tumayo. Inilahad niya ang palad sa dalaga. Yeah, let's go to our first date. Hindi maipagkakailan na totoong hulog na nga siya kay Mika. Ang simpleng pagngiti nito sa kanya ay napupukaw ang puso niya na nananahimik. Malawak ang ngiti ni Mika habang nakatingin kay Leonardo. Nasa gym sila ngayon dahil nagpumilit si Leonardo na mag-practice daw ito ng boxing kahit na sinabi niyang hindi na kailangan. Mika, baby, come here. Matamis na ngumiti si Mika at mabilis na lumapit kay Leonardo. Water oh. Iniabot ni Mika ang tubig kay Leonardo pero mabilis siyang hinila nito palapit. Baby, ano ka ba? Natatawang ani Mika kay Leonardo. 9 na buwan na rin simula nung tuluyan ng makulong nang wala nang labasan pa si Galop. Ginamit ni Leonardo ang lahat ng koneksyon niya para hindi na muling makalabas pa ng kulungan ng halang na kaluluwa niyang pinsan. There's nothing to worry about, baby. Wala naman tayong ginagawang masama. We're engaged and we're expecting a baby plus. This gym is ours. Marahan siyang hinalikan ni Leonardo sa pisngi. Maalaga ang bawat paglapat ng labi nito sa balat niya. Naramdaman ko yung pagsipa ng anak natin. Masayang anunsyo ni Leonardo nang maramdaman ang paggalaw ng tiyan ni Mika. He's saying, "Hi, Daddy!" Mahinang usal ni Mika bago tumawa at hinaplos ang buhok ni Leonardo. What if pakasal na tayo bukas? Natawa si Mika at mahinang hinampas ang braso ni Leo. Baliw ka ba? Di naman ganun kabilis sa magplano ng kasal. Tumatawang ani Mika bago niyakap ang kasintahan. It is. We have a lot of money. I worked hard this past few months para kung sakali na gusto mo nang magpakasal mamaya, ay may pera ako para sa simbahan at pang wedding gown mo. Hindi makapaniwala ngunit natatawa pa rin si Mika. Baliw ka talaga. Hindi naman ako ganun kabaliw para yayain ka magpakasal agad-agad. Nakita niya ang paglungkot sa mukha ni Leonardo. Kaya naman napangiti naman siya. Pero why not, diba?
Nagningning naman ang mga mata ng binata. Matamis naman siyang umiti at marahang hinaplos ang pisngi ni Leo. Let's get married today. I love you, my Leo. Ngumiti si Leo at maingat na hinalikan ng labi ni Mika. As you wish, my woman. Masaya ang puso ni Leonardo ngunit ang mga mata niya ay lumuluha. Walang pagsidla ng saya na nararamdaman niya. Noong nakidnap si Mika, ay parang gumuho ang mundo niya. Doon niya mas nalaman na hindi niya makakayanan na wala ang dalaga sa buhay niya. Parang hindi siya makahinga at walang magawa ang yaman niya para sa kaligtasan ng babaeng iniibig niya. Kaya naman na makita niya itong tumatalon sa ere habang ang mga ngisi ay nakapinta sa mukha nito, ay bumalik ang kakomportablehan sa puso niya. I really admire you from the very start. Mahinang bulong ni Leonardo. Ninanais na masabi ito ng malapitan sa magiging asawa. Will you, Leonardo Peralta, take Mika Goles to be your wedded wife? Ito ang araw na pinakang hindi inaasahan ni Leonardo. Na darating ang araw na ikakasal siya sa pinakaastig na babaeng nakilala niya sa tanang buhay niya. I do, Father. Siguro totoo nga ang sinasabi ng iba na may rason kung bakit nangyayari ang lahat. Kaya marahil nagtagpo ang landas ni Mika at niya ay dahil sa kanya niya mahahanap ang kapayapaan ng puso nilang dalawa na tinakot ng karanasan. I now pronounce you as husband and wife. Husband, you may now kiss your bride. Sa halip na si Leonardo ang humalik kay Mika, ay mabilis siyang ibinend ni Mika upang sakupin ng halik ang nag-aabang niyang labi. Parang siya tuloy ang bride sa kasal na ito at si Mika ang kanyang groom. Matamis na napangiti si Leonardo dahil kung dati ay bodyguard niya lang ito, ngayon ay may misis na siyang astig. Sino ba naman ang mister na magkakamali pa kung ganito kaastig ang kanyang misis? Manuel, dahan-dahan sa pagtakbo. Natatawa na lang si Mika habang pinagmamasdan ng mag-ama niya ngayon na naghahabulan sa loob ng mansyon. Kayong dalawang magdahan-dahan sa pagtakbo, baka may mabasag kayo. Biling niya sa mga ito bago bumalik sa paghalo ng cookies and cream mixture niya. Narinig mo ba yun, Manuel? Malalagot tayo kay Mommy kapag hindi tayo nagdahan-dahan. Sa totoo lang, kaya naman nilang palitan ng lahat ng pwedeng masira. Ngunit hanggat maaari ayaw nilang lumaki ang anak nila na iniisip na ayos lang makasira ng mga bagay-bagay dahil mapapalitan naman ito. Gusto nilang matuto ang anak na lahat ng bagay pinaghihirapan. Okay, Mommy. Manuel giggled as he slowed down. Napangiti naman si Leonardo sa kung paanong sumunod ang anak nila sa ina nito. Daddy, we should stop running fast. Maybe a little slow na this time. Natawa si Mika at inilapag ang bowl of mixture sa lamesa. Manang, pakiasikaso mo na to. Lalapitan ko lang yung mag-ama ko. Malambing na pahikisuyo niya sa kasambahay. Ay wala pong problema. Kinuha ni Mika ang pamunas at pinunasan ng kamay bago lumapit sa mag-ama niya na ngayon ay nagbubulungan na. Hoy, anong pinagbubulungan niyo dyan ha? Tumatawang panggugulat niya sa dalawa. Mommy, no girls allowed po. Nagtatawa ng taboy pa sa kanya ng kanyang anak, kaya naman tinaasan siya ng kilay ng mga ito. Well, ask your dad that I'm part of the boys. Matapang na hamon ni Mika sa anak. Pinagtaasan niya pa ng kilay ang asawa nang umingiti na nakakaloko. Dad, dati po bang boy si Mommy? Napatampal si Mika sa kainosentehan ng anak at humagalpak ng tawa si Leonardo. No baby, but your mom and my wife was awesome back then. Kung makapagkwento pa ang asawa ay kala mo hindi siya nito kaharap. She fought with bad guys. Kahit maliit ang mami mo, sobrang lakas niya. Natawa si Mika at mahinang pinalo ang braso ni Leo. Tigilan mo na yan. Huwag mo na yung sabihin sa anak mo. Lumapit ng tuluyan si Mika sa mag-ama at nakisali sa pag-upo ng mga ito. Why not? Dapat malaman ng anak natin kung gaano kakagaling. My lovely wife. Tumawa si Mika at hinalikan sa noo ang anak at mapagmahal naman niyang hinaplos ang asawa.
You're great too, Leo. Mahal ko kayo pareho. Kontento ang puso ni Leonardo. Wala na siyang mahihiling pa na kahit ano. Ito ang pamilyang nakikita niya noong unang beses na nakita niya si Mika. At pareho nilang tinupad yon. Pareho nilang hindi hahayaan na may makasira sa masaya nilang pamilya. Malalim ang iniisip ni Mika habang nakatingin sa family picture nila ng kanyang asawa kasama ang anak nila. Marahan siyang napangiti habang pinagmamasdan ng masasaya nilang mga mata sa litrato. Mom, kanina pa po kayo dyan nakatingin. Are you okay? Napakurap-kurap si Mika at napalingon sa kanyang anak na si Manuel na nasa gilid niya na pala. Yes, ina-admire ko lang kung gaano kabilis sa mga pangyayari. At ngayon, magkakaroon ka na ng kapatid. Masayang ani Mika habang hinahaplos sa malaki niyang tiyan. Ngumiti naman ang kanyang anak at hinaplos din ang tiyan niya. I promise, Mommy, if my younger sister or brother will be born, I will protect them and I will protect you po. Malawak na napangiti si Mika at maingat na hinaplos ang buhok ng anak. You're adorable. Kagayang-kagaya ka talaga ng daddy mo. Halika nga, bigyan mo ako ng matamis na yakap. Bago pa man makayakap sa kanyang anak, ay nakaramdam siya ng sakit. Napadaing siya at napaluhod sa sahig. Mom, what's happening? Daddy! Yaya! Malakas na sigaw ni Manuel ang nagpataranta kay Leo. Nasa loob siya ng study room, ngunit narinig niya doon ang sigaw ng anak. Mabilis siyang tumakbo palabas at hinanap ang pinagmumula ng sigaw. Baby? Ang mga nahihirapang ngiti ni Mika ang nagpakabog sa puso niya. Mga anak na yata ako. Mabilis niyang dinaluhan ng asawa at kahit na nagmamadali ay maingat niya itong kinarga. Anak, sabihin mo sa driver natin na paandarin ng kotse. Mabilis na tumango ang anak at tumakbo papuntang parking lot nila. Mabilis silang nakarating sa ospital. Kahit pa kinakabahan ay nakaramdam ng excitement si Leonardo na masilayan ng pangalawang anak nila ni Mika. Congratulations, Mr. and Mrs. Peralta, your baby is a girl. Iyak ng isang sanggol ang sunod na sumakap sa delivery room. Nang dahil sa labis na kasiyahan ay napaluha si Leonardo at maingat na niyakap at hinalikan ng asawa. You did great, baby. I love you. I'm so proud of you. Matamis na ngumiti si Mika bago ibigay sa kanilang baby. Kahawig na kahawig ito ng kanyang asawa. Wow, baby sister! Masayang anunsyo ni Manuel nang makapasok ito sa hospital room. Malawak ang ngiti ng mag-asawa at proud pa sila pinapakita ang anak sa kapatid nito. Oh, Mommy, you did great po. She's beautiful. Naluha si Mika. Buong buhay niya ay kinakailangan niyang maging malakas para protektahan ang sarili. Ang akala nga niya ay hindi na siya makakahanap ng kaligayahan sa buhay. Ngunit na makilala niya si Leonardo, lahat ng yun ay nagbago. Lalo na nang magkaroon na sila ng pamilya. Ipinangako niya sa sarili na poprotektahan niya ang pamilya na meron siya. Dito sa kanilang pamilya, okay lang kung maging malakas man siya o mahina dahil alam niyang tatanggapin at mamahalin pa rin siya ng mga ito. You guys will grow up just like your mom, strong and incredible. Napatingin si Leo sa asawa. Matamis niyang hinagkan nito na makita ang mga mata nito na may nagbabadyang mga luha. Thank you. Bulong ni Mika habang mapagmahal siyang binigyan ng tingin. Ano pa ba ang mahihiling ng isang Leonardo Peralta? Kung ang pinakamagandang babae na kilala niya, pinakaastig, pinakamalakas at pinakamapagmahal na asawa ay nasa kanya na. Si Mika Peralta ay asawa na niya. Ouch! Nakita ni Mika kung paano nagpakawala ng ngisi ang kanyang bunsong anak na babae. Gotcha! Malakas na sigaw ng bunsong anak niya bago ito tumalon sa ere at magtapon ng isang malakas na sipa. Okay, time's up. Malawak ang ngiti ni Mika habang pinapanood ang anak na babae. Manang-mana ito sa gilas niya sa paggalaw. Kahit maikli lang din ang hita nito, ay maliksi ito sa bawat pagkilos. Tsamba mo lang yung little sis, pinagbigyan lang kita. Tumatawang kontra naman ni Manuel habang nagpupunas ito ng pawis. Nye, talo ka lang kuya.
Ngumisi si Manuel ngunit mabilis na nagbago ang ekspresyon nito. Kasing bilis ng paggalaw nito upang maiyuko niya ang kanyang ina at nakababatang kapatid. What in the world? Saad ni Manuel at mabilis na kinuha ang baril ni Mika na nakalapag sa bench. Huwag ang baril ko, anak. Hindi na ito napakinggan pa ni Manuel. Mabilis siyang tumalon sa ere at ikinasa ang baril upang ipaputok sa mga dalawang lalaking armado. Nang lumapag sa lupa si Manuel, ay mabilis na tumakbo si Mika para tulungan ang anak. Ginamit ni Mika ang mga kamay ni Manuel upang pangsuporta para maitaas niya ang mga paa at umatake sa dalawang lalaki. Hands down! Sigaw ni Mika bago ngumisi. Umirap si Manuel at tumawa ng tuluyan nang sipain ang dalawang ulo nito dahilan para mapatumba ang mga ito. Gosh! You're not allowed to use gun. You're just 15 years old, Manuel. Sabay na lumingon si Mika at Manuel kay Leonardo na bigla na lang sumulpot sa kung saan. He's fine. Mahinahong ani Mika at sumenya sa mga anak na lumapit sa kanya. That was dangerous. Bulong ni Leonardo nang sa wakas ay mayakap niyang mag-iina. They'll be fine. Natitiyak iyon ni Mika. Dahil ngayon pa lang ay magagaling na ang mga anak niya sa pakikipaglaban. Nasisiguro niya na sa paglipas ng pagkakataon at panahon ay mas hihigit pa ang kakayahan ng mga ito. Gosh! Ang hirap magkaroon ng pamilya magagaling makipaglaban. Tumawa si Leonardo at mahigpit na niyakap ang kanyang mag-iina. Hindi masisisi ni Leonardo ang asawa kung ang lahat ng kakayanan nito ay namana ng mga anak nila. Mabuting bagay na rin siguro ito para maprotektahan nila ang sarili kahit wala ang kanyang asawa. Don't worry, Dad. I'll protect our family. You don't need to worry. Malawak ang ngisi ni Manuel at proud na tumingin sa ina. Malawak na ngumiti si Mika at tinanguan ang kanyang anak. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Ang Bodyguard Kong Astig. Written by Miss Angel. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!